itong basic concept nitong Lifeline program ng Meralco at saka bakit nagkaroon ng ganitong pag-amyenda o pagbabago? So, kailangan ba silang mag-apply or paano nangyayari? Yes. Oo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ang Lifeline Rate Program. Yan po ang utos ng Energy Regulatory Board at Social Welfare Department sa Meralco. Sino-sino nga ba ang mga sakop dito at paano magiging bahagi ng programa? Pag-usapan natin yan kasama si Meralco Vice President for Corporate Communications and Spokesperson Joe Zaldariaga. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Joe. Magandang hapon din sa iyo, Ruth, at isang magandang hapon sa mga tagapanood sa CNN Philippines. It's my pleasure to be here. Thank you din sa pagsama sa amin ngayon. Ano ba muna itong basic concept nitong Lifeline program ng Meralco at saka bakit nagkaroon ng ganitong pag-amyenda o pagbabago? We announced noong Abril, Ruth, na may mga pagbabago nga dito sa implementasyon ng tinatawag na Lifeline Rate Program. Alinsunod dito sa batas, in particular, Republic Act number 1152 o yung law extending and enhancing the implementation of the Lifeline Rate. Dati kasi walang distinction Kung 100 kilowatt-hour user and below ka a month, it does not matter if you live in a condominium or if you live in a subdivision or if you are not a member of the marginalized sector, ma-enjoy mo yung tinatawag na subsidiya, which is actually, in truth and in fact, a cross-subsidy. Ibig sabihin, kunyari, tayo na, I would presume, ikaw at ako, 101 kilowatt-hour user and up a month, tayo yung nagbibigay ng subsidiya dito sa mga kababayan nating mahihirap. So ang layunin ng batas na ito ay ayusin, isiguro at i-rationalize na yun lang makikinabang sa subsidiya ay yung mga miyembro ng tinatawag na marginalized sector, yung mga kababayan nating mahihirap. Kagaya in particular nitong benepisyaryo ng 4Ps, yung Pantawid Pamilya Program ng pamahalaan. Okay. So ngayon malinaw na na dapat nga talaga yung mga, syempre parang ang purpose nito ay para matulungan nga yung mga mahihirap nating kababayan So under the new process or yung bagong regulations dapat ba mag-apply sila ulit? Paano mangyayari? Parang yung dating kasi parang nililinis nyo yung parang listahan ng makaka-avail nito, Oo. That's a very, very good point, Ruth, inantag na namin, ibig sabihin, kung malalimanize ko, inalis na namin yung mga kasama, hindi dapat makasama sa programa. So, sino ito? Ito yung mga kababayan natin na nakatira sa kondo or may pag-aari ng kondo na walang tumitira, yung nasa subdivision. Yung ibig sabihin, yung medyo hindi naman kasama dun sa tinatawag na marginalized programs. So, since hindi na sila
makakakuha ng discount, ang babayaran nila is the true cost of electricity already, hindi na subsidized, no? Lumabas kasi, madugtong ko lang ito, lumabas kasi dun sa hearing sa Kongreso na pati mga nakatira sa high-end condo, as long as hindi umaabot ng 100 kilowatt hours and below yung kanilang konsumo, nakakatanggap ng lifeline rate discount na hindi naman po siguro fair kung makikishare sila dun sa subsidiya na dapat tanging yung mahihirap na kababayan lang natin ang dapat makinabang. No? So, ang goal ng gobyerno, ng pamahalaan, is to make sure masiguro na ang magbibenepisyo dito ay yung talagang nangangailangan lamang. Okay. So ngayon, balikan ko, maganda na yung explanation, balikan ko yung tanong ko kanina. So kailangan ba silang mag-apply or paano nangyayari? Yes. Oo. Yes. Ang nangyayari ngayon, yung mga nasa barangay, particularly yung mga beneficiaryo ng 4P, yung Pantawid Pamilya Pilipino program, no? At yung mga nasa poverty threshold base sa tinalaga ng Philippine Statistics Authority, nililista na dun sa mga barangay at isasubmit yan sa Meralco, no? So, unang-una, sino yung dapat beneficiaryo, papakita yung latest Meralco bill. Ngayon, kung mapapakita nila base sa 4-piece list na kasama sila, endorsed na niya ng ERC. So, itong mga ganitong requirements ay kinakailangan para mapasama sila sa programa. Kasi importante makuha natin sino pa dapat talaga yung akmang makabilang dito sa naturang programa. Hindi kasi tayo pa pwede magsama dyan na hindi naman kasama sa marginalized sector. O yung kababayan nating mahirap. So, in person lang ang application and then ma-approve ba agad? Or meron din bang online? I think it is being submitted physically doon sa aming mga business centers kasi meron kang kailangan ding mga forms na pipirmahan. At para masiguro, mahirap kasi, Ruth, na basta na lamang nating approve niya nang hindi natin chine-check yung application requirements, no? Napakaraming kailangang steps na gawin na masiguro na hindi ito mapunta doon sa hindi naman karapat-dapat sa programa. So yung dati ba, Joe, gaano karami yung nag-a-avail nitong program and then ngayon, tansya nyo, ilan yung mawawala dyan? Mga more than 2 million customers, Ruth. Pero sa ngayon, hindi ko pa mabigay yung numero, no? Kasi nga, nilinis yung listahan, inantag lahat ng mga dating nakasama sa programa. So, iniisa-isa natin. Ang aking lang pakiusap doon sa ating mga barangay officials on the ground, pagka-submit sana po nung mga pangalan, may karampatang requirements na din po tayong dapat sundan kasi hindi naman mapoproseso yan kung kulang-kulang yung mga requirements na ito. Pag naging bahagi na sila nitong programa, ano ba to? Pangmatagalan na or paano kung halimbawa nadagdagan yung konsumo nila? Well, unang-una, Ruth, siguro paliwanag ko ulit para dun muna sa mga kwalipikado mag-apply kayo po rito para sa Lifeline Rate Program, magtungo lamang po kayo sa pinakamalapit na Meralco Business Center sa inyo para kayo ay ma-assist
sa proseso ng application o kaya i-pool, ibig sabihin yung mga opisyal sa barangay, kunin na lang ng isahan. May mga ganyan kaming nakikita on the ground para mas mapabilis yung proseso. Doon sa tanong mo, this is really going to be specifically only for those whose consumption is consistent na 100 kilowatt hours a month. Pag lumampas ka na dun sa threshold, hindi na yan mapapasama sa programa. Okay. And historically, more or less naman, meron na kaming listahan yan na Ruth eh. Kasi sabi ko nga sa iyo, nasa system na namin, although before, walang distinction kung sino yung gumagamit na 100 kilowatt hours a month na nakatira sa condo o nakatira sa subdivision vis-a-vis yung talagang totoong mahihirap na kababayan natin na miyembro ng marginalized sector. Okay. Since kasama ka na rin namin, Joe, no, tatanong ka na rin namin tungkol dito sa bagong report na posible palang bumaba ang singit sa kuryente ngayong Hulyo. Yes, hopefully, Ruth, although aantayin pa namin yung mga billings mula dun sa mga generation companies na nagbebenta sa atin ng kuryente, gayon din yung cost ng transmission at meron din impact yan syempre kung ano yung karampatang charges sa taxes. Pag tumaas ang kuryente, syempre tataas din in terms of absolute value yung presyo sa taxes o sa buwis, ano? Meron pang ibang mga other charges, although halos hindi naman yan nakakagawa ng impact. Ibig sabihin, maliit lang yung impact nila dun sa actual bill natin. Ang pinakamalaki dyan is talagang yung generation. Antayin natin yan siguro by the end of the first week of this month up to a few days after the first week, no? Pero dun sa tanong mo, actually may nakikita kami talagang posibilidad na bumaba itong halaga ng kuryente na binibili natin sa mga suppliers. Siguro ang tanong bakit? Mainly because sa pagbaba ng demand dahil sa pagpasok ng tag-ulan. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, ang look-out o watch-out period natin na tumataas yung both in terms of consumption and rates is from March to June. Yan usually yung summer months, no? Taon-taon naman, historically, that has been the movement of power rates. Pagpasok ngayon, month ng July, hanggang bear months, hanggang matapos ng taon, hanggang tumawid sa Pebrero, kung saan malamig pa rin ang panahon, mas steady yung forecast in terms of the consumption pattern. No? Ang tawag namin yan, ang technical term namin yan, seasonality of consumption. So alam natin kailan tataas, alam natin kailan bababa more or less yung konsumo. What other factor? Itong posibleng pagbaba sa presyo sa wholesale electricity spot market o WESM, kung saan ang gagaling mga around siguro 10%, no, on the average yung cost ng electricity natin. Pero in terms of overall impact, dahil medyo malaki, either way, no, pataas o pamabayan, talagang malaki din yung kanyang impact sa overall rates pag kinumpute na. Isa pang nakita namin factor, lumakas yung pera natin, yung Philippine peso vis-a-vis the US dollar, na alam naman natin yung US dollar, ginagamit yan ng mga generation company sa iba nilang mga pangangailangan, important, particularly yung mga malaking parte ng kanilang operations. So may impact din yan sa presyo nila. Kasi yung costs nitong mga independent power producers, which means yung legacy contracts natin, ano,
at yung mga bago nating supply agreements, dollar-denominated yan, Ruth, and normally affected by the performance of the dollar vis-a-vis the local currency, which is the Philippine peso. May estimate So we ka hope mga, itong oo. mga... Yeah, May go ahead. estimate ka mga magkano kaya? Wala pa. That is one thing I would not want to hazard a guess on dahil we really need all of the data. Okay. Number one, yung cost ng generation. Number two, cost ng transmission. What will the okay. impact of taxes be and what are going to be the other charges. So madagdag ko lang, so we hope itong mga factors na ito kahit papano, pagpasok nitong announcement natin, makatulong mapababa yung overall rates ngayong buwan. Okay. Wag ko kayong mag-alala, i-announce natin yan in due time. We will call for a press conference at Sige. we will remind CNN to join us. Sige, huli na lang siguro yung may mga tanong tungkol dito sa rates or even nga yung Lifeline program, saan sila pwedeng tumawag? Well, they can go to our business centers, which is spread across geographically and strategically. Matatagpuan din sa aming website ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa Lifeline Rate Program. We are on Facebook, we are on Twitter, I think we are on Instagram as well, and they can message us through our call center. Meron kaming numero sa Smart at sa Globe. I think it's flashed on your screen. Maraming salamat. At they can physically visit as well, as I've mentioned, yung aming mga business centers. Maraming salamat kay Meralco spokesperson at VP for Corporate Communications, Joe Zaldariaga. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!